Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Narito na naman po tayo sa ating morning devotion na pinamagatan po natin ngayon na The Crooked Steeple. At ang verse po natin ay mula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang sabi po, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Turns out that crooked church steeples make people nervous. When we visited some friends, they shared how, after a fierce windstorm, their church proud steeple was crooked, causing some alarm. Of course, the church quickly repaired the flagging spire, but the humorous image got me thinking. Often, church is seen as a place where everything is expected to look perfect. It's not seen as a place where we can show up crooked, right? But in a fallen world, broken world, all of us are crooked, each with our own collection of natural weaknesses. We might be tempted to keep our vulnerabilities under wraps, but scripture encourages the opposite attitude. In 2 Corinthians chapter 12, for example, Paul suggests that it's in our weaknesses, for him, an unnamed struggle he calls a thorn in my flesh, that Christ is most likely to reveal his power. Jesus had told Paul, "My power is made perfect in weakness." So Paul concluded, "For Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong." So yung verses po na yun ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Sabi po dito, "Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.' Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." We may not like our imperfections, but hiding them only denies Jesus' power to work within those aspects of ourselves. When we invite Jesus into the crooked places in us, he gently mends and redeems in ways our effort could never accomplish. We should invite Jesus into our imperfections for his mending. Amen. Praise the Lord. So, yung ating author ay nagbisita sila sa Christian friends din nila, and nakwento sa kanila na uh, one time daw dahil sa sobrang lakas ng ng storm, ng hangin, yung steeple ng church, yung patulis yata yun eh. Yung patulis ng church nila, nabaliko. So, nagkaroon ng alarm, sabi niya, causing some alarm. So, nataranta sila, pinaayos naman kaagad ng church. So, naayos naman. So, bigla siyang, tawag dito yung author natin, niya yung parang nakakatawa yung situation, sabi niya. Kasi, usually nga, ang church parang, ang tingin natin ay perfect. Kailangan walang nakabaliko, kailangan tuwid na tuwid. Maging yung mga tao sa church, parang tingin natin yung mga holy, hindi nagkakasala, hindi pwedeng magkamali, walang room for imperfection. Parang kailangan lahat ay napaka-perfect, lahat ay upright. Pero yun nga, sabi nga dito sa ating Our Daily Bread, in a fallen world, broken world, all of us are crooked, each with our own collection of natural weaknesses. So, lahat tayo kasi, kahit nakakilala na tayo sa Panginoon, meron po tayong kanya-kanyang kahinaan, meron po tayong kanya-kanyang area ng ating buhay na vulnerable tayo. Madali tayong matempt doon sa area na yon, madali tayong manghina doon sa area na yon. Yun yung weakness natin, kumbaga. Lahat po tayo merong ganun. And lalo pag nakakilala na tayo sa Panginoon, minsan parang nahihiya tayo na
na i-testify or isabihin sa iba yung ating weaknesses, ano po, yung ating vulnerabilities. Sabi nga, parang gusto natin silang itago, ano po. Ayaw nating may ibang makaalam ng ating kahinaan. Pero, ini-encourage nga ng salita ng Diyos na opposite yung gawin natin, ano po. Katulad dito ng sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12. Sabi niya, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So, hindi naman niya ibig sabihin na parang ipagyayabang ko na mahina ako sa ganitong bagay. Ang gusto niyang sabihin dito is, yung ipapaalam niya na mahina siya sa ganong bagay para mas makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi nga, kung puro kalakasan, puro magaganda yung yung parang nakikita sa atin, parang hindi kumbaga pag walang kahinaan na nakita nilang dun kumilos yung Panginoon, parang hindi kumpleto yung ating testimony. Yun bang sasabihin mo na bago ka nakakilala sa Panginoon ay holy ka na, bago ka nakakilala sa Panginoon ay wala ka nang ginagawang mali. Parang walang nabago sa atin. So, kumbaga, hindi nila makikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin hanggat hindi natin pinapakita yung ating weaknesses, ano po. Like for example, ako, merong area sa buhay ko na ang tagal-tagal ko bago na i-testify. It took, I think 12 years. Kasi nahihiya talaga ako na i-testify yung part na yun ng buhay ko. Pero, sa tulong ng Diyos, purihin ng Panginoon na binigyan niya ako ng courage na i-open up yung tungkol doon. At nagulat nga yung mga kapatid kasi hindi nila ina-expect. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. So, nagulat yung mga kapatid kasi hindi nga nila ina-expect na ganun ako. So, yun yung weakness ko. At yun yung binago ng Panginoon sa akin. So, bakit natin kailangang i-testify yung ating weaknesses? Hindi para mapulaan tayo ng mga kapatid, kundi para makita yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa atin. Kasi hindi nga pumunta ang Panginoon dito para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ano po? So, yung image natin na yung mga nasa church ay parang lahat holy, lahat ay mababait, lahat ay perpekto. Kaya nga minsan maririnig mo sa mga hindi mananampalataya, baka masunog ako dyan, hindi ako bagay dyan. No, kasi lahat tayo merong weaknesses. At tayo nga ang mga makasalanan, tayo yung ipinunta ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Hindi naman yung mga perpekto ang ipinunta niya, kundi tayong mga makasalanan. Ano po? Tayong mga nangangailangan ng kaligtasan, tayong mga hindi kayang iligtas yung ating sarili. So meron bang tao na na hindi nakagawa ng kasalanan ni minsan? Wala. Lahat po tayo, kahit yung mga nakikita natin na parang napaka-perfect, meron po silang weakness. Kanya-kanya lang tayo ng weakness. Ano po? And there's nothing wrong with testifying about it. So, wag tayong matempt na wag tayong matempt na itago yung ating weaknesses na yun. Ano po? Kasi doon sa ating kahinaan na yun, doon nakikita yung kalakasan ng Diyos. Ano po? Sabi po dito sa verse 5, I will boast about a man like that. Yung pinapatungkulan niya ay si Christ. Ano po? But I will not boast about myself except about my weaknesses. Even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. Sabi ni Apostle Paul, ang ipagyabang natin, ipamalita natin is yung kabutihan ng ating Panginoon. Huwag nating ipagyayabang yung ating sarili sa Kanya personally. Hindi ko ipagyayabang ang aking sarili maliban sa mga kahinaan ko. Kasi nga, dun sa area ng kanyang kahinaan, doon nakikita yung power ng Diyos. Ano po? Sabi niya dito sa 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So then I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Sa atin po, we may not like our imperfections. Hindi man natin gusto yung area ng buhay natin ngayon kung saan meron tayong kahinaan, meron tayong imperfection.
But hiding them denies the Jesus' power to work within those aspects of ourselves. Kung tinatago natin siya, ayaw nating aminin, nahihinder yung pagkilos ng Diyos dun sa area na yun ng ating buhay. Remember na ang first step sa pagbabago is acceptance. Tanggapin mo muna na merong kailangan baguhin sa'yo. Pero kung hindi mo tinatanggap na merong dapat baguhin sa'yo, at hindi mo hinahayaan ang Diyos na kumilos dun sa area ng buhay na yun, hindi talaga tayo mababago, ano po. So, to correct our imperfections, unang-una, kailangan nating i-acknowledge yun, ano po. At, kumbaga, pag yun ay binago na ng Diyos, ipagyabang natin, ano po. When we invite Jesus into the crooked place in us, He gently mends and redeems in ways our effort could never accomplish. So, yun nga, pag pinapasok natin ang Panginoong Jesus dun sa mga crooked places sa ating buhay, siya yung magpapagaling sa atin, siya yung magbabago sa atin in ways na hindi natin kayang ma-accomplish, ano po. Maraming beses sa ating buhay na, let's say, may bisyo tayo. Ilang beses na tayo nag-undergo minsan ng therapy, ng rehab, ano-ano ng mga steps ang sinunod natin para lang matanggal yung bisyo natin. Let's say paninigarilyo, ano po, nag-try na tayong bawasan paunti-unti, pero later on bumabalik pa rin tayo. And pag pinapasok natin ang ating Panginoong Jesus dun sa buhay natin, sa lalo na sa part ng buhay natin na andun yung ating weakness, andun yung ating vulnerability, unti-unti niyang babaguhin yun, ano po, yung pagbabago na hindi kayang gawin ng effort lang natin, yung pagbabago na Diyos lang talagang makakagawa, ano po. So, yung pinapoint dito ng author is, mabilis tayo mabother dun sa crooked steeple ng church, ano po, yung sa panlabas, na parang kailangan perfect yung image, kailangan napakaganda, pero deep inside us, we are crooked in some ways, ano po, in some areas of our life. Marami tayong mga weaknesses, marami tayong vulnerabilities, ano po, na hindi pa rin natin maamin or hindi natin mai-open. So, more than the crooked steeple of the churches, mas dapat po na i-mend ng Panginoon yung crooked areas in our lives if we will let Him, ano po. So, we should let Him in. Hayaan natin na siya yung mag-ayos ng mga weaknesses natin, ano po. Siya ang magbigay sa atin ng kalakasan dun sa area ng ating buhay na tayo ay mahina. So, and dun po kung wala pa po tayo sa Panginoon, at iniisip natin na hindi tayo nababagay sa simbahan kasi parang napaka-perfect ng mga tao doon. It's not true. Every one of us, meron tayong areas ng ating buhay na crooked. Hindi po lahat ng tao na nasa simbahan ay perfect at hindi nagkakamali. Ano po? Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pare-parehas lang po tayo. Though, yung mga patuloy na naglilingkod sa Panginoon, patuloy na nag-aaral ng kanyang salita, unti-unti silang binabago ng Panginoon. Hindi naman instant, pero makikita din natin. Kaya minsan nasasabi natin na ibang-iba sila, ibang-iba yung pag-uugali nila. Yun ay dahil sa Diyos, hindi po dahil sa tao. Ano po, na sila ay perfect na or sila ay hindi na nagkakamali, sila ay walang bahid-dungis. Hindi po yun dahil sa effort ng tao, kundi dahil po yun sa effort ng Diyos. And we will experience the same pag tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas at pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Ano po? I-declare natin siya bilang ating Diyos. Ano po? So, we will experience the same change sa ating buhay. So, don't be bothered with the crooked steeple of the church. Be bothered with the crooked area in our life. Ano po? So, wag po tayong mahiya na i-open up kung meron pa tayong mga weaknesses. And lalong binago na tayo ng Panginoon, wag tayong mahiya na ipagyabang yun. Wag tayong mahiya na i-testify yun. Kasi our testimonies could encourage someone na ganun din yung pinagdadaanan. So, amen. Purihin ang Panginoon and let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you for your reminder, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, mabilis po kaming mabother sa mga crookedness na nakikita namin physically sa simbahan or sa labas, Panginoon. But
what's more important, Panginoon, is maayos nga po, Panginoon, yung mga crooked areas in our lives, Panginoon. So, help us to let you in at gumawa ng way, Panginoon, para maituwid at maayos namin yung mga crooked areas in our lives, Panginoon, at makita ang inyong kapangyarihan sa pagkilos niyo sa amin, Panginoon. And help us, Lord, to boast in our weaknesses, Panginoon, upang makita ng mga tao ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Help us to testify of your goodness, Panginoon. Salamat, Lord, and nawa anuman po mga area ng aming buhay ngayon na hindi pa po nagiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ay kayo po ang kumilos, Panginoon, at baguhin niyo po kami sa araw-araw, Panginoon, hanggang sa dumating po kami doon sa buhay, makasunod na kami, Panginoon, sa pamumuhay na kalugod-lugod sa inyo. Thank you, Lord, for this reminder, and nawa, Panginoon, ay yung mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon, this will serve as an encouragement to them, Panginoon, na ang ipinunta nyo nga po dito, Panginoon, ay kaming mga makasalanan, kaming mga imperfect, kaming maraming pagkakamali at weaknesses, Panginoon, at lahat po ng mga anak ninyo na nasa iglesia, Panginoon, ay ganun din, Panginoon. Lahat kami ay nanggaling sa ganung sitwasyon, Panginoon, but it's only by your grace, Panginoon, na kami ay nalinis, nahugasan at napatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. And so, I pray na sila man po, Panginoon, ay lumapit sa inyo at tanggapin kayo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ka namin sinasamba, pinasasalamatan in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.